Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dahil yan sa 3 ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa mga umano'y pang-aabuso sa KOJC. Inatasan. O anak, ito ng baon mo. Tsaka ito, pamasahe. Pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa klase. Sige, salamat, Inay. Sige Ingat po, ka. malamig po ako. Laylay ng mga bata, dayon ka na. Sige, nakapulos kita na sa kay auntie. Dito ka na. Ano ka? Mama, tingnan niyo po ito, oh. Wow, ang ganda naman yan, ah. Saan yan galing? Sa kaibigan ko po. Talaga ba? Ang ganda naman. Wow. Clarissa! Utang ina, magtatangali na, wala ka bang nasahing? Huwag kang sumigaw, Miguel. Papa! Aba, lumalaban ka na ngayon. Halika sa loob. Hindi na sasaktan ako. Halika. Mama! Miguel! Oh, halika. Papa! Ako! Mama! Mama! Tol, saan ka punta, Tol? Chat ka muna. Pass mo na ako, Tol. Sarap ko, Tol. Komprehensibong reforma para sa ekonomiya. Ipaglaban ang kawan ng bayan. Mga ramo, ialin sa pwesto. Komprehensibong reforma para sa ekonomiya. Ipaglaban ang kawan ng bayan. Mga ramo, ialin sa pwesto. Ipaglaban! Ipaglaban! Rally ba yan? Hindi na talaga napagsaan kung korupsyon dito sa Pilipinas. Ay nako, saan kapag girl? Ganyan na lang kapag may halalan eh. Ano na bang nangyayari sa Diyos ko? Diyos ko talaga. Nakakadismaya. Hay nako, nagkakagulo na naman sa daan. Wait, what? My rally? Again? Good thing we didn't meet Daan there. Gosh, can't they get over it? Like, duh! Hindi naman sa ganun. Ginawa nila yun para ipagluwati ang kanilang idea, suggestion, o nararamdaman. Karapatan nila yun sa kondisyon hindi sila nakakasakit. Teka. Kung saan sana tayo napunta? Di ba may test pa tayo ngayon? Wait, for real? Hindi pa ako nakapag-study. What is it about? Tungkol sa nobela ni Rizal, yung nulumingit ang ere. Ikaw, Christian, nakastudy ka na ba? O anak, nakauwi ka na pala. Po, ma. Kamusta ang pagsusulit mo? Kailan po, ma? O nakahanda na yung kapilat. Kumain ka na mamaya ha. Supok po ako, ma. Sabato na lang po muna. Sige. Sayang naman itong binabayaran ni mama na tuition. Pag di ko ito binasa itong nakakabagot na nobelang ko. Ano talaga meron sa nobelang ko?
Ginoo. mo yan, ang hindi Gumising ka at baka maabutan ka ng mga Astila at maparusahan. Ha? Ginoo? Tika nga, miss. Saan lugar ba ito? Narito tayo sa paseo. Hindi sa minamalit kita, ngunit hindi na angkop ang kasuotan dito. Isa na naman ba ito sa random panaginip ko? Bakit niya ako nakita? Indio ka ba? Ha? Anong Indio? Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang pumasok dito nang walang permiso. Paumanhin, kagalang-galang na Ginoo. May sakit po sa utak ng pamangkin ko. Disiplina mo yan ang hindi magang bawian ng kamalayan. Tato sila mga... Tara na! Ano bang nasa utak mo? Gusto mo na bang mamatay? Kasalanan ba ang tumapak at makipaghalubilo sa aking mga kababayan? Nasaan na ba ang ating kalayaan? Nahihibang ka na ba? Magmula nang pumunta dito ang mga Kastila, nawala na tayo niyang pinagmamalaki mong kalayaan. Inyo na bang nabalitaan? Ano nang balita yan, si Pina? Si Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago, ay pumasok na sa monasteryo ng mga madre. Totoo ba ang balitang iyan? Mga bagay, kawawa naman. Huwag niyong ipagsasabi ayon sa aking nalaman. Ito ay dahil pumanaw na ang kanyang minamahal na si Ibarra. Umuwi na nga kayo, mga chismosa. Diyos ko, nakaka-stress kayo. Tabi nga! Ano ba yan? Dakpin ng Indyong, hindi nababayad ng buwis. Huwag po! Saan niyo ako dadalhin? Dalhin kita kay Padre. Kinakailangan mo magbayad ng buwis. Ito po yung magsasaka na hindi nagbabayad ng buwis. Ang mga Indio ay nilikha upang matulungan ang inyong kahirapan sa kalooban ng Diyos. Padre! Patawad po! Wala na po akong maibigay na buwis. Kinuha niyo na po ang lahat sa amin at malay pa pong susunod na ani. Ito lamang pong mag-ibigay sa inyo. Kung gayon, dapat kang maturuan ng leksyon. Hindi ba natin siya tutulungan? Wala ba kayong mga boses dito? Ang laban hindi basta't sigaw. Kailangan ng talino at lakas ng loob. Handa ka ba sa patutunguhan ng iyong pagtulong kung ang kapalit nito ay buhay mo? Umuwi na muna tayo para makapaghapunan. Ang aking lolo, isang sipag na mga lolo. Siya ay nagtatrabaho sa lupain, pinagkatiwala ng mga prele. Siya nagbabayad ng buwis at insunod lahat na batas. Ngunit isang araw, pinangalangan siya ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Nagnakaw daw siya sa kumbento. At ano ang nangyari? Kinukulong siya na walang paglilitis. Ang kanyang mga anak, dinuraan ng taong bayan. Ang aming pamilya ay tinatawag ng magnanakaw at tuloy na wala ang aming pinangalan. Ang aming ari-arian ay ginagamkam ng simbahan bilang bayad utang kahit walang utang ang aming pamilya. Paano nangyari iyon? Ang simbahan na dapat naging sandigan ng hustisya at awa. Ang justisya ay para lang ang yaman at makapangyarihan. Kami, nahamak na tao, ay alipin sa sariling bayan. Ang sistema ay ginawa upang pasilbihan ng mga Fraile at Kastila. Basilio! Basilio, anak!
Basilio, anak! Basilio! Basilio, nandito ang nanay! Lucia, may sasabihin ko. Sa susunod na buwan, ikaw ay papakasal na kay Don Rafael. Ngunit ama, bakit niyo ako ipapakasal sa lalaking hindi ko kilala? Hindi ko siya mahal. Lucia, huwag kang magpakadramatiko. Hindi mahalaga ang pag-ibig sa bagay na ito. Ang mahalaga ay mapanatili ang ating kayamanan. Ayoko talaga ng kayamanan. Kung ang puso ko naman ay magdurusa, bakit kailangan kong makulong sa hangarin niyong hindi naman sa akin? Lucia, ikaw ang aking anak at tungkulin mong sundin ang nais ng pamilya. Gusto mo bang masisi sa pagkasira ng ating ari-arian at pangalan? Tapos pipiliin ko pa pong maghirap kaysa magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Bakit niyo palaging pinipili ang pera kaysa sa aking kasayahan? Tama na! Sa loob ng 1 linggo ay makipagkita ka kay Don Rafael. Huwag mo kong biguin, Lucia. Ikaw ay isang de los Reyes. Ako ang iyong ama at nagpalaki sa iyo. Kung iibigin kong kunin ang buhay mo, ay narapat lamang. Saan ka pupunta? Lawan mo ko, ayoko magpakasal. Karapatan mo ang tumanggi. Hindi ka nila magpili. Anong karapatan ng kababaihan sa pamumuno ng Kastila? Tutulungan kita kung kaya't huwag ka nang umiyak. Fidel, sandali lang muna po. Hebangan, Misan! Kamatayan ng bunga na desisyon mo ito! Alam nga namang iiwanan ko na lamang siya dun. Kinakailangan na natin mahanap ang anak ni Don Victor. Tao po, may tao pa dito. Andyan ba ang senyorita? Wala po rito ang hinahanap yung senyorita. Lubugin, boy! Senyorita, kamusta ka? Dakpin ang mga Indio nagtangka sa buhay ng senyorita! Hindi, sumama ko. Wala nagtaka sa aking buhay. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ko! Lumakas ka na dito! Fidel! Alipin tayo ng ating bayan dahil hinayaan natin sila. Hindi tayo gumawa ng kilos laban sa kasakiman nila. Balita ko pre, panalo ka daw sabong. Ito pre. Totoo. Pre, kumusta ako sa'yo pre? Tagal naman yan. Yan na to, natalo ako sa 500. Tol, puro ka na din tol. Maliit lang yan pre, maliit lang. Clarissa, pulutan nga. Clarissa, pingin ka ba? Tinawag kita kanina, hindi ka nakikinig? Ano ba problema mo ha? Ikaw! Ikaw yung problema ko! Pinalagpas ko lahat ng sakit. Pero ano? Nagsasaya ka!
bago pa lang namatay ang anak natin. Pero nandiyan ka sa mga kaibigan mo! Ito na lang alaala ng anak natin. Nang dahil sa'yo, namatay siya! Wala akong pakialam. Hindi ko kasalanan kung bakit namatay ang anak natin. Kasalanan mo yon dahil sa kababayaan mo. Halika! 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 Lumalaban ka na pala sa akin? Sige. Ako ba? Hindi na respeto! Hindi, ginaganito! Huwag ka nga makialam. Away mag-asawa ito. Wala kang pakialam dito. Sumusobra ka na ha! Kung uulitin mo pa yan, ipapakulong talaga kita! Bitawan mo nga ako. Magsama kayo. Makibaka! Ipaglaban! Makibaka! Ipaglaban! Makibaka! Ipaglaban! Makibaka! Ipaglaban! Makibaka! Ipaglaban! Aking sinta, ako nangungulila sa iyo. Binibilang ang bawat oras at segundo. Kita lamang iyong ganda. Sa bawat oras na lumilipas, na hindi ko nadarama ang iyong presensya, ay tila may isang lugar sa aking puso na hindi kayang pulanan kahit na kanina. Ang puso ito ay siyang nasasabi, mahal ko rin ito. Ikaw rin. Aking ako'y labis na nangunulila sa iyo. Sana'y mag-ingat ka sa lahat ng ginagawa mo. Napakadelikado nito. Lagi mong tandaan na mahal kita.